Alright, magandang hapon po sa ating lahat. Pagbati po sa pangalan ng Panginoon. Muli po nating tanggapin ang biyaya ng Diyos sa ating pong paglilingkod. At muli pong pribilehiyo na tayo po ay makapagministeryo sa pamamagitan po ng mga panalangin. Magandang umaga rin po, Preacher Gary. Magandang hapon sa inyo lahat, Pastor Mike Digan. Dito po sa amin ay madaling araw ng 2:00 at sa pangalan po ng aming buong pamilya, Sister Dang Chua, at ang aming mga anak si Grace, Faith and Mercy. Kami po ay bumabati sa inyo ng magandang hapon sa inyong lahat. Amen. At regards din po kay Sister Dang, ang inyong pong assistant po diyan sa likod po ng pulpito habang kayo po ay nagbiministeryo. Alright, so Yeah. maraming salamat din maging sa kanyang pag-aayos ng inyong background. Ano po? Ang ganda po ng inyong bulaklak. Ano po? Anong tawag po ba? Rose po ba yan? Rose saka carnation. Carnation. Kulay-pula. At happy birthday na din kay Faith. Ano po? Maraming salamat. Nag-birthday siya kaya yung mga flowers na regalo namin sa kanya, dinala namin dito. Ayun. Bagay, yung mga halaman din dito ay talagang mga sariwa din at purin ang Panginoon. Alright, manalangin na po tayo. At pagkatapos ko pong manalangin, tayo po ay tutungo na sa ating awitan at makikinig na po tayo ng ating mga kahilingan sa Panginoon. Let us pray. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa kami dakilang Diyos ay lumalapit po sa inyong luklukan ng awa. At amin pong dinadala ang mga bigatin, mga dalahin ng bawat isa. Kasabay nito dakilang Diyos ang pagkilala rin po namin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat po sa biyaya po na ito. Tunay dakilang Diyos na may pag-asa at nagkakaroon ng biyaya, Panginoon, ng buhay na ito dahil kayo po ang aming tinatawagan. Ang panalangin ko dakilang Diyos ay hawakan ninyo ang ilang minuto na siyang gugugulin para sa inyo. Patuloy po kami magtiwala, umasa, Panginoon, sa ginagawa niyo po sa amin. Hawakan niyo po ang Preacher Gary sa kanya pong pagsasalita, sa kanyang pagmiministeryo. Kasama po ni Sister Dang, ang kanyang mga anak na nakakaagapay po dito po sa gawain ng hardin ng panalangin. Salamat po at kalakasan po namin na makita na may isang pamilya na naglilingkod sa inyo kahit na po may distansya, kahit na malayo at may mga pinagdaraanan sila, may mga pagsubok. Kung minsan ay hindi maganda ang pakiramdam pero nandito para sila'y maglingkod sa inyo. Pagpalaan niyo, Panginoon, ang aming gagawing pagmiministeryo. Abutin din po ninyo ang bawat kapatiran. Ang lahat po ng ito ay aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Awit po tayo, in the service of the King, may kagalakan akong naglilingkod. Yan po, no? May kagalakan akong naglilingkod. Mag-alala lang natin, kuya, ha? Okay, one more. May kagalakan akong naglilingkod kay Jesus na manunubos. Puso ko'y payapat, laging may lugod sa aking paglilingkod. Sa aking paglilingkod, ang lahat ihahandog. May tuwa't biyayang dulot ang sa harip maglingkod. Kahit may pagsubok na dumaratan, iwasay ang kalooban. Dahil ang aking pinaglilingkuran ay ang haring marangal. Sa aking paglilingkod, ang lahat ihahandog. May tuwa't biyayang dulot ang sa harip maglingkod. Number 3, buhay ko lakas ngayon'y ihahandog kay Jesus na mananakop. Nais kong siya'y dulutan ng lugod sa aking paglilingkod. Chorus. Sa aking paglilingkod, ang lahat
ihahandog. May tuwa't biyaya sa Dulot ang ang sa harip. maglingkod. Number 4. Si Jesus ang lagi kong kaalakbay, siyang matibay kong tanggulan. Ang pangako niya sa akin tatanglaw, bawat oras at araw. Sa aking Paglilingkod, ang lahat ihahandog. May tuwa't biyayang dulot ang sa harip maglingkod. Praise God. Maraming salamat mga anak at purihin ang Panginoon sa mga Tagalog song na ito. At buti na lang meron tayong pastor na nakausap. Ito po ay ang pastor kaibigan o pinsan po ng Pastor Cornelio, Pastor Silaw na taga Malabon, at nakakuha po tayo ng mga Tagalog hymnals. Again, maraming salamat po at patuloy lamang po kayo magpadala at ang Preacher Gary na po ang siyang hahawak po ng ating mga prayer list. Preacher Gary, kayo na po. Okay, salamat Pastor Mike. Magsimula po tayo sa ating mga pagbati ng mga magbe-birthday. At nag-birthday na si Miles Malyari at si Faith Chua nito pong August 23. At pati na po si Pastor Kenneth Lagman, August 23. Si Preacher Sunny Lim, August 24. At ang anniversary po ni Kuya Ed at ni Ate Malu Pacheco nitong August 24. Kuya Ed and Ate Malu, happy anniversary, wedding anniversary sa inyo. At ngayon po ay birthday ni Ate Baby Villamel at ni Sister Lerma Maritan. Ate Baby, happy birthday. At sa church anniversary naman po, patuloy po natin ipanalangin ang Maranatha IB Mission Monterrey. Under po kay Pastor Ruel Lumangyaw, malapit na po ang kanilang anniversary, September 5. At tayo po ay natutuwa sa mga panalangin po natin na marami pong sinagot ang Panginoon. At dito po sa request po ni Sister Carlota de Guzman sa Bible School po ay nagkaroon po siya ng kasagutan. At pati na po si Preacher Lester Yabuts ay nagpapasalamat po sa normal biopsy results ni Tita Edith Santos. At pati na po sa paghiling po ng God's provision at sa Bible School na kung saan po ay naka-enroll si Preacher Lester. At tayo rin po ay nagpapasalamat at nanganak na po ang Mrs. si Sister Miriam Montero. At maligayang bati po pati na po kay Brother Jared Montero sa healthy baby girl. Pastor Bernie, may apo ka na. Tumatanda na tayong dalawa, lahat tayo tumatanda na. At si Ate Baby po ay nagpapasalamat din po. At si June Santos, ito po ang anak ni Kuya Nick, ay out of the hospital na po, lumabas na po at waiting for good results of MRI and 2D echo. Ito siguro yung mga resulta ng mga gagawin pa. At nagpapasalamat din po si Ate Percy Zapata sa swab test na kung saan ay na-refund ito. At nagre-request naman po si Sister Venus de Guzman para kay John Philip de Belen. At ito po ay nakalabas na po si John Philip de Belen. Maraming pong salamat. At para naman po ipag-pray po natin patuloy ang ating mga sick brethren. Patuloy po natin panalangin si Fabio Felipe para sa kanyang liver and colon problem. At request po ni Sister Rosa Belen, meron po siyang toothache. At patuloy po natin panalangin si Pastor Gilbert Stephen Toquero. Siya po ay may sakit ngayon. At patuloy po natin panalangin ang anak ni Kuya Nix na si Brother Jun Santos para sa paggaling ng kanyang bone infection. At request naman po ni Sister Ami Kayabyab para kay Junior Paradesa, ang kanyang kapatid, recovery from COVID. At pati na po, request din po ni Sister Ami Kayabyab si Esur Paradesa, ang kanyang pamangkin, recovery from dengue. At patuloy po natin panalangin si Sister Aida Amican, COVID positive po.
At request naman po ni Sister Dang para sa kay Tita Cora Castillo San Jose, continuous healing from illness. At patuloy po natin panalangin. Request po ni Dr. Marilyn Cabantog, si Pastor JR Enolba, at si Baby Clea, sila po ay COVID positive. Panalangin po natin na sila ay makarecover sa karamdaman ito. Pati na po si Pastor and Mrs. Joe Prudentino, siya po ay may sakit. At request naman po ni Sister Sheila Yabut, ang kanyang cousin si Maribel Suarez, recovery and relief from pain, sore muscles, and some scratches due to minor car accident. Ayan, ano po. At request naman po ni Preacher Lester Yabut para kay Sister Sheila Yabut. Meron po siyang flu. Recovery po ni Sister Sheila from flu. Ano po. At request din po ni Preacher Lester ang salvation of loved ones, protection for Saria, Villamel, and Yabut families. Ano ho. Request naman po ni Sister Carlota de Guzman, salvation of loved ones, health and protection of family habang nagtitinda o naglalako, Brother Wilson's spiritual life, Wi-Fi connection and gadgets for online classes, pati na po ang pag-process ng kanilang mga legal documents. At sa request naman po ni Sister Carlota de Guzman para kay John Philip Belen, siya po ay may sakit ngayon. Ano, ipanalangin natin si John Philip Belen. At ipanalangin din po natin si Richard Jabez Orara. Siya rin po ay may sakit. Ano po? Dahil po sa kanyang vaccine. Panalangin din po natin si Sister Pia Agasang. Meron po siyang bacterial infection and high fever. Panalangin din po natin sa request ni Doc Bob Dailo, ang kanyang anak, si Lord Cedric. Meron po siyang high fever, breathing problem, and body pain. Panalangin din po natin patuloy si Sarah Cabida. Meron po siyang fractured bone, avascular necrosis. At sa hiling naman po ni Mrs. Chacha Cruz, para kay Gian Paldeng, meron po siyang leukemia. At para naman po kay Josephine Lidio, COVID. Ano po, makarecover sa COVID. At para naman po kay Girly Gonzales, meron po siyang UTI. Patuloy pong kahilingan ni Sister Sheila Yabut para kay Maridi Villamel. Siya po ay nahihilo. Kay Sister Rowena Fausto, ang kanya naman pong kahilingan para po kay Tito Boyet Fausto and family ay COVID. Ano po, makarecover sa COVID. At request naman po ni Ate Percy Zapata para sa kanyang kaibigan na si Mila Legaspi. Meron po siyang severe ulcer. At ang request naman po ni Sister Kay Shapno para kay Bong Fernandez and family. COVID positive po sila, no? Ito ba yung tiga PLDT mo kapatid, Sister Kay, ano? At request naman po ni Lilith Rojas para sa buong pamilya at para po sa kanya, hindi po they are not feeling well dahil nga po sa weather, minsan uulan, minsan iinit. Ayan po, no? Patuloy po natin sila ipanalangin. At para naman po sa mga expectant mothers, patuloy po natin ipanalangin sila Sister Jemima Balarag, Sister Mary Jean Dorado, Mrs. Cheryl Encarnacion, Mrs. Cheryl Cruz, Lisa Villar, and Joanna Villar. At sa atin naman po mga prayer requests, patuloy po natin ipanalangin ang business opportunity para po kila Sister Kay and Sister Joyce. At request naman po ni Sister Sheila para kay Ate Baby Villamel, Preacher Lester, and Shem. Prayers for their complete recovery, especially for Ate Baby's improved health. At request naman po ni Trina Austria, kababayan po ito ni Sister Dang. Siya po yung nagtatrabaho ngayon sa Bahrain para po sa kanyang anak na si Kenneth Austria Daluran ay patuloy po ang kagalingan sa kanyang karamdaman. At request din po ni Trina Austria para sa kanyang buong pamilya na nasa Pilipinas ay protection from COVID and other sickness. At ang request naman po ni Sister Baby Villamel para kay Eddie Santos. Siya po ang nagbabantay lagi kay June Santos. Sana ay patuloy na bigyan ng kalakasan si Brother Eddie.
At patuloy din po natin ipanalangin ang mga Christians sa Afghanistan, pati na po yung mga ating mga OFW na nandoon na pauwi na, mga Pilipino. Patuloy po natin sila ipanalangin na sila po ay makauwi ng ligtas dito sa Pilipinas. At sa request naman po ni Kuya Iban para sa Ate Mina, ang kanilang legal documents processing dito sa Pilipinas at muli po silang makabisita sa aming mga magulang at sa aming mga kamag-anak dito sa Pilipinas. At patuloy din po nating ipanalangin ang request po ni Lilith Rojas para po sa kanyang anak na si Alisa Rojas ay patuloy po na magkaroon ng improved immune system ang kanyang anak. Ano po? At ang request naman po ni Sister Dang para kay Nanay Norma Castillo, Alan, Dennis, Edgar, and Francis Castillo and their families in Tagum and Asuncion, Davao del Norte. Magkaroon po ng improved health and protection from COVID Delta variant, lalong-lalo na po sa Davao del Norte. At patuloy po natin panalangin si Tatay, Tony at si Nanay, Chedeng, ang ate, and the following families: Abilion, Baldemor, Castillo, Chua, Doma, Halili, Peña, and Tan. Protection from COVID, sickness, and improved health. At patuloy din po natin panalangin ng ating mga kaibigan, ang mga mahal sa buhay, ang ating mga kamag-anak na nawalan ng trabaho, nawa po'y muling magkaroon ng trabaho. At kung meron po mga online business, nawa po'y pagpalain ito ng Panginoon. Ang request naman po ni Sister Angelica de Guzman ay para sa kanyang loved ones and all family members, financial needs and blessings. Request naman po ni Sister Rosa Belen para po sa college enrollment, kanyang mother, Yoli, good health, protection, pati na po sa water connection. At ang request po ni Sister Alexis Salazar ay good health of family, Papa Alexander at work, and sa church building ng Maranatha IBC Silangan. Request naman po patuloy din natin ipanalangin ang Bahaka enrollment and school opening on September. Ayan po. Patuloy din po natin ipanalangin sa request po ni Rosemary Bakar, ang Bakar family. Patuloy po silang ingatan at maresolba ang kanilang family problem. Request naman po ni Brother JB para kay Christine ang kanyang bar exam, pati na po ang safety ni Jane at ang kanyang pagka-quarantine ng kanyang ito po yung kanyang mga relatives. Ano po? Request po ni Sister Sheila para po kay Sarah Villamel ay protection. At ang mga request naman po ni Pastor Neil Kekep, ang mga seniors and adult members ng lahat ng mga iglesia sa Marikina, sa Silangan, sa Antipolo, sa Burgos, sa Cavite. Ayan, ano po, lahat po tayo ay mga seniors na and adult members. Naalala ko po nung young people kami, tinatawag namin silang adult. Ngayon, kami ng adult and seniors. Ano po, napakabilis ng panahon. Pati na po ang kapatid ni Pastor Neil, si Jane Clemente na nasa ibang lugar, ay patuloy po natin siya ipanalangin. Pati na po si Brother Timothy Cruz, ang interment ni Ate Chat on August 25. Kahapon ito, ano? Pati na po ang request ni Ate Yoli Jacinto, lahat ng mga believers, safety and protection from COVID. Ano po? At ang request naman po ni Ate Percy Zapata para sa Zapata Families Moderna Vaccine. At request naman po ni Brother June Santos, oy Brother June, mabuti naman at ikay nakalabas na sa ospital. Nawa po ay magkaroon ng good result ang MRI pati na po ang 2D echo. Ano po? Ang request naman po ni Sister Dang para po kay Faith, siya po ay babalik na sa Los Angeles, California ngayong linggo. At siya po ay magta-travel, magmamaneho ng 7 oras diretso. Ano po? Nawa po ay protektahan siya ng Panginoon sa kanyang pagdadrive. Dahil doon po siya nakakuha ng trabaho. At ang protection din po kay Grace and Mercy Chua dahil po dito po ay naway protektahan sila ng Panginoon sa COVID. Nagkaroon na po ang California ng in-person learning. Binuksan na po ang lahat ng school ngayong August.
At nawa po ay kahit sa kabila ng surge ng mga cases ng COVID-19 dito sa Amerika, marami rin po rito ang mga Delta variant cases. Nawa po ay patuloy na pag-iingat sa aming mga anak sa kanilang mga school. At patuloy din po natin panalangin si Pastor Mike Digan. Ano po, siya po ay under the weather, meron po rin po siyang colds. Ano po, patuloy po nating pag-pray si Pastor Mike. At pati na po si Sister Dang Chua, she's not feeling well. Patuloy po natin panalangin si Ma'am C. Ano po. At sa atin naman po mga frontliners, patuloy po natin panalangin ating mga frontliners sa Amerika, si Mr. and Mrs. Marvin and Shalom Legaspi, Noel Digan, Gamaliel Digan, Maresha Legaspi, Nicole Digan, and Eva Digan. At dito naman po sa Pilipinas, patuloy po natin panalangin si Mr. and Mrs. Patrick and Joyce Abancena, Sister Sharin Gloriani, Sister Winnie Bulalin, Brother Bon Halili. At sa Africa naman po ay si Emil Digan. At sa Canada, sila Brother BJ and Sister Mary D. Villamel. At sa ating pong mga online ministry, patuloy po natin panalangin ang ating pong mga pastor na nangunguna para po dito sa ating mga online ministries ng iba-ibang iglesia. Panalangin po natin patuloy ang Hardin ng Panalangin, ang Zoom in the Bible of Maranatha ABC Silangan under po ay Pastor Mike Digan, ang MIBC for Kids and of Word and of Prayer under po kay Pastor Neil K. Kep, ang Abacada of BFBC, Bible Bibo, of LWBC, Bountiful Feasting on Divine Verses, BFBC Muntinlupa under po kay Bishop Freddy De Vega, ang Kape ni Pastor Ewell Valdevilla, ang BHBC Tanay under po kay Pastor Greg Peralta, Pastor Jojo Paranan, Pastor Roldan de los Santos, ang Hope Goes On under po kay Pastor Jess Marasigan, ang Jam Kids Squad of LWBC Caloocan under po kay Pastor Joseph Guzman, ang Men in the Bible of San Jose, Pastor Mar Bernardo, ang Bread Talk, Pastor Robert Victoriano, ang Words of Wisdom of Blessed Hope Baptist Church Valenzuela under po kay Pastor June Rosario, ang Salita ng Buhay under po kay Pastor Cornelio, at sa iba pang mga pastor. Alam po, marami pong salita ng buhay kung nakikita mga online ministry. Ano po. At patuloy din po natin panalangin ang ating mga brethren and relatives abroad. Sila Sister Ami Kayabyab and family sa Spain, Marjorie, Brother BJ and Sister Mate Villamel sa Canada, Brother Joey Digan and family sa UK, kami naman po dito sa Amerika, Marjorie Vicente na Saudi Arabia, mother po ng young people sa Silangan, Dr. Marilyn Cabantog sa USA, Mary Ann Santos, Saudi Arabia. Ito po ay anak ni Kuya Nick Santos. Si Preacher Jonathan Shapno sa pong si Ferrer, at si Kuya Iban and Mina Chua and family na nasa Taiwan at sa Amerika. At ang aking pong bayaw, si Alan Castillo na nasa New York, USA. At sa ating pong mga pastor, marami po tayong pastor na ipapanalangin. At nawa po yung maalala niyo po ito. Nakita niyo po sa inyong screen ay panalangin po natin ang lahat ng ating mga pastors and workers ng iba't ibang iglesia. At sa pagpapatuloy po, bago po tayo tungo sa ating devotion at sa panalangin, ay makakarinig po tayo na isang tanging bilang.
Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalinga mo, O Diyos, ang siyang nagbibigay lakas. Sa anumang panganib, kinintuan ang iyong pagliligtas. Panatag na tiyak, itagawin mo sa landas. Kung sa tadhana'y di nais ang guhit, pawang sa kapalaan sinasakit. Ikaw ang siyang tatawagan sa buhay at pawan, ang pag-asang kailan may dulot mo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang ilang mundong malalamig, kahit na umayo sana ang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, kinintuan ang iyong pagliligtas. Panatag na tiyak, itatawid mo sa landas. Itatawid, ililigtas, ihahatid hanggang wakas, hanggang wakas. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init ang mundong malalamig, kahit na umayo sana magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, kinintuan ang iyong pagliligtas. Panatag na tiyak, itatawid mo sa landas. Itatawid mo sa landas. Okay. Salamat po sa tanging bilang na yan. At habang po ako'y nagsasalita rito, pwede po kayong patuloy na maglagay ng inyong mga prayer request sa ating comment section. At buksan niyo po ang inyong mga banal na kasulatan sa 2 Kings chapter 20, verse 1 hanggang 3. Ito muna po ang ating babasahin. 2 Kings chapter 20, verse 20, chapter 20, verse 1 hanggang 3. In those days was Hezekiah sick unto death, and the prophet Isaiah the son of Amos came to him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Then he turned his face to the wall
and prayed unto the Lord, saying, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo pong patuloy na humawak sa aming pag-aaral ng inyong banal na kasulatan. Nawa po'y kayo pong mangusap sa amin, sa makikinig at pati na po sa akin. Gamitin niyo po ako sa kaluwalhatian ng iyong ministeryo. Muli po Panginoon, maraming po salamat. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong binasa, ang ating pong pag-aaralan ngayong araw na ito is The Prayer of a Dying Man. The Prayer of a Dying Man. Nito po mga nakarang araw, si Preacher Jebes po sa Hardin ng Panalangin ay diniscuss po niya ang patungkol kay Hezekiah, Our Response Matters, na itinuloy po niya sa prayer meeting ng Maranatha IBC Marikina at sa tinuloy din po niya sa Word and of Prayer nitong nakaraang Webes. At sa pag-aaral po niya ay nabanggit po niya ang salitang ito, ang chapter na ito. Kung napagtuunan po ni Preacher Jebes ang response ni Hezekiah, ang pagtutuunan po naman natin ng pansin ngayong araw na ito ay ang kanyang panalangin. Ang panalangin na isang taong mamamatay na. The prayer of a dying man. Sa verse 1, si Hezekiah po ay binisita ni Prophet Isaiah. The prophet Isaiah visited Hezekiah sa verse 1. Ang sabi niya, Thus said the Lord, prepare, set thine house in order. Ang pangalawa po natin nakita rito, the preparation time given to Hezekiah. Set thine house in order. At ang pangatlo po, thou shalt die and not live. The pronouncement of death sentence to Hezekiah. Si Hezekiah po noong mga panahong iyon ay siya po ay malapit ng mamatay, sick unto death. Ano ho? At sinabi sa kanya ng Panginoon, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Kung tayo po ang sinabihan ng Panginoon na ito, Gary, mamamatay ka na. Ano po ang ating magiging response sa Panginoon? Are we ready to die? Are you ready to die? Are you sure that when you die, you're going to heaven? Alam po ba natin na pagka tayo mamatay na, ay tayo pupunta sa langit na bayan? Ang sabi po sa James chapter 4 verse 14, ano po? Whereas you know not what shall be on the morrow, for your life, whereas your life is like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumitaw at pagdakay napapawi. At sa Hebrews chapter 9 verse 27, and it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Kaya ngang hindi nakakaalam ang mga at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Tayo po, kung hindi pa po dumating ang Panginoon, tayo pong lahat ay papanaw at kukunin na ng Panginoon. Handa na po ba tayo na mamatay? Sa Romans 3:10, ang sabi po rito, for all have sinned and come short of the glory of God. In Romans 3:23, there is none righteous, no, not one. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. In Romans 5:8, but God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. In Romans 10:9 and 13, but if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God that raised him from the dead, thou shalt be saved. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ito lamang po ang dapat nating gawin. Aminin po natin na tayo makasalanan. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan at tanggapin po natin ang Panginoong Jesucristo sa ating puso bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay.
At tayo po'y makakatiyak na kung tayo'y kukunin ng Panginoon, tayo po'y mapupunta sa langit na bayan. Hindi po ako nagsabi niyan, ang nagsabi po ay ang banal na kasulatan. Nais niyo po bang gawin ito? Pero kapatid, sabi mo, Brother Gary, nagawa ko na yan. Kailangan ko bang sabihin lagi yan? Lagi ko ba ipag-pray na tanggapin ng Panginoon? Hindi po. Isang beses yun lang dapat gawin ito. Sapagkat ang sabi nga po rito, he that had the Son had life, he that had not the Son had not life. In 1 John chapter 5, verse 11, and this is the record that God had given to us eternal life, and this life is in His Son. Kung tinanggap natin ang Panginoon, meron na po tayong buhay na walang hanggan. Tanggapin lamang po natin siya ng isang beses. Hindi po na natin dapat siyang tanggapin lagi. Tanggapin po natin talaga siya ng isang beses lamang po. Ano ho? And these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Gusto niyo po bang tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay? Pwede po ba niyo akong sundan sa panalangin ito? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaamin ko po na ako isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. At tinatalikuran ko po ang aking makasalanan at binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ko ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Gawin niyo po kung ano ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kung tinanggap niyo po ito, nawa po ay makontak niyo po ang inyong iglesia na malapit po sa inyong lugar o ang Maranatha IBC Silangan upang kayo matulungan na kung saan ay pwede kung saan kayo sumamba at lalong lumago ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Balikan po natin si Hezekiah. Sinabihan po siya ng Panginoon na, Hezekiah, you should prepare for your death. Hezekiah, ikaw ay mamamatay na. At nakita po rito, ano po ang response ni Hezekiah? The response of Hezekiah sa verse 2. And then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord. Ang pagkakasabi po rito, he turned his face to the wall. And I believe he made a private prayer. Lumayo po siya sa karamihan ng mga tao, siya po ay bumaling sa wall upang manalangin. And then he prayed to God. At ang sabi po niya, and then he asked God to remember what he did. He walked in truth, with a perfect heart, done good in God's sight, at siya po ay nanangis. Hezekiah wept sore. Nanangis po siya. At tayo po ay magbasa muli sa verse 4. And it came to pass, after Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came unto him, saying, nakita po natin dito ang response ni Hezekiah, at nakikita na po natin sa verse 4 hanggang 5, the reply from God to Hezekiah. Sa verse 5, ang sabi po rito, turn again and tell Hezekiah, the captain of my people, thus saith the Lord, the God of David, thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the third day thou shalt go up into the house of the Lord. At sa verse 6, and I will add unto thy days 15 years, and I will deliver thee and the city out of the hand of the king Assyria, and I will defend the city for mine own sake, and for my servant David's sake. At sa verse 7, and Isaiah said, take a lump of figs, and they took and laid it on the boil, and he recovered. The reply from God says, God heard his prayer. God saw his tears. God will heal Hezekiah. Ang nakita po natin dito, minsan po pagka tayo po nananalangin, ay tayo po umiiyak. Nananalangin po tayo na umiiyak na walang namumatawing salita sa ating mga panalangin. Naalala ko po, meron po tayong team song noon sa Maranatha IBC Marikina, June 1982. 39 years ago, meron po tayong team song na Tears Are a Language God Understand.
Often you wonder why tears come into your eyes, and burden seems to be much more than you can stand. But God is standing near. He sees your falling tears. Tears language God understands. God sees the tears of a broken-hearted soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with man and takes him by the hand. Tears are a language God understand. Napaka memorable po ang kantang yan. Alam po natin, lalahat po tayo dumating sa ating punto ng buhay na tayo nanalangin na umiiyak. Ngunit walang namumutawing mga salita sa ating mga bibig. Pero nakikita po ng Panginoon ang ating panalangin. God sees our tears. Kagaya po ng sinabi niya kay Hezekiah. God heals Hezekiah. At ang pangako po nga po ni Panginoon kay Hezekiah, on the third day thou shalt go to the Lord's house. And God added 15 years to Hezekiah's life. Napakabuti po ng Panginoon. Sa ating pong pag-iisip, yung po bang reasoning ni Hezekiah, nung narinig po niya na siya po ay mamamatay, hindi po siya humingi ng additional life years. Sinabi lang po niya sa Panginoon, Lord, remember what I have done. And then he wept. Kung sa akin po nangyari yan, sinabihan ako ng Panginoon na, Gary, mamamatay ka na. Hihingi ako ng marami pang taon, Panginoon. Marami pa akong gagawin. Pero si Hezekiah po, hindi po siya humingi ng taon. Sinabi lang po niya, remember what I have done. Ni ako nga po, hindi ko masasabi, Panginoon, remember what I have done. Wala po akong nagawa. Wala po kaming nagawa. Pero it is not on the basis of what Hezekiah has done, but still the goodness of God that God gave Hezekiah additional 15 years. Hindi po yun sa kabutihan ginawa ni Hezekiah, mga kapatid. Still the goodness of God. At binigyan pa siya ng additional 15 years. Siya lang po ang taong alam niya kung kailan siya mamamatay. Kasi binigyan na po siya ng 15 years eh. Tayo po hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, kailan natin haharapin ng Panginoon. Kaya kailangan po tayo maganda. Hindi po pwedeng sabihin na pagka nandiyan ang kamatayan, sandali, marami pa akong gagawin. Sandali, bata pa ako, mag-aasawa pa ako, magkakaroon pa ako ng anak, marami pa akong gagawin. Sandali, marami pa akong business, marami pa akong pupuntahan. Hindi po. Pagdating ng kamatayan, wala na po tayong say. Pero ang sabi nga po rito, si Hezekiah po ay nakarecover sa verse 7, the recovery of Hezekiah. Pagka po minsan, marami pong nangyayari sa ating iglesia noon. Na kapag noon, pagalingin mo ako, pagka pinagaling mo ako, pupunta ako sa church, magiging akong faithful, magbibigay ako ng ikapo, magbibigay ako ng offering, lahat gagawin ko. Ang ginawa ng Panginoon, pinagaling. Pagkatapos ng pinagaling, babay na. Panginoon, nagbibiro lang ako, joke only, joke. Ayan. Marami pong nangyari sa ating ganyan. Na kung saan isang tao nagkaroon ng aksidente. At nung siya ay makarecover sa aksidente, Pastor, babalik na ako sa church. Alam po ni Pastor Manny yan. Ganun ba? Sige, pagbalik mo sa church, anong gusto mo? Gusto ko po, Pastor, maging diakono ako. Talaga naman, kasi puro diakono pa kami noon, wala pang preacher, Pastor, pagka ako pinagaling ng Panginoon, magtatapat na ako. Pinagaling ng Panginoon, pero nawala rin. Pero si Hezekiah po, ang sabi ng Panginoon, on the third day, thou shalt go to the house of the Lord. Tayo po, pagka gumagaling, bumabalik po ba tayo sa Panginoon, sa house of the Lord at nagpapasalamat? Dapat po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Sa ating pong binasa, sabi po rito, let us always pray to our Lord Jesus Christ. Let us always plan as if we will meet our Lord Jesus Christ many years to come.
And let us always prepare as if we will meet our Lord Jesus Christ today or tomorrow. Tayo po'y manalangin, mag-pray, tayo po'y magplano na kung saan parang ang Panginoon ay darating pa sa maraming mga taon. Magplano po tayo. Pero tayo po ay mag-prepare na kung saan maaring ang Panginoon ay dumating ngayon o bukas o maaring tayo bawian ng buhay. Nawa po ay ang Panginoon ang patuloy na mangusap at darako na sa ating panalangin. At Ma'am Si, meron pa ba tayong mga karagdagang panalangin? Sa birthday lang nadagdag, tingnan natin ha. At happy birthday ngayong araw na to si William Belen. Happy birthday. Wala. Ngayon, August 26, at si Ate Baby. Birthday din ngayon. Ate Baby, naalala ko noon nung ikaw ang pinambato namin sa Talent Fest doon sa may Malabon. Nagulat silang lahat sa ganda ng boses ni Ate Baby. Kaya nung susunod na taon, nilagyan ng limit ng age. Ang bihira naman. Kaya hindi na tuloy nakapasok si Ate Baby. Pero happy birthday, Ate Baby. Alam ko patuloy na ginagamit ang iyong boses. Talagang napakaganda ng boses ni Ate Baby. Nawa, sana ay makakuha ko ng kahit na konti. Ano pa? At yan po, wala na pong dagdag. Tayo po ay manalangin na po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po ay lumalapit kami sa iyong hapag nagsusumamo sa aming mga kapatiran, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga mahal sa buhay. Nawa po, Panginoon, patuloy po kayong humawak sa bawat isa. Patuloy po namin dinadalangin, Panginoon, ang aming mga pangangailangan, ang aming mga kapatirang may sakit ngayon. Dalangin po namin, ingatan niyo pong patuloy si Fabio Felipe. Dalangin po namin kayo pong magpagaling sa kanyang liver and colon problem. Pati na po si Sister Rosa Belen na may karamdaman sa kanyang ngipin. Kayo po ang magpagaling sa kanya. Si Pastor Gilbert Stephen Toquero na may karamdaman na. Dalangin po namin nawa kayo po ang patuloy magpagaling sa kanya. At pati na po si Brother John Santos sa kanyang bone infection. Marami po salamat at nakalabas na po siya sa ospital. Patuloy po namin dinadalangin ang kanyang kagalingan. Pati na po ang pinasyal na pangangailangan ng Santos family. Dalangin po namin kayo po ang mag-provide, Panginoon. Hawakan rin po, Panginoon, ang brother ni Sister Ami Cabiab na si Junior Paradesa na makarecover sa COVID. Pati na po si Ezor Paradesa na makarecover naman po sa dengue. Ingatan niyo po patuloy si Sister Aida Amikan na COVID positive ngayon, Panginoon. Pati na po si Pastor J.R. Enoholba na COVID positive. Nawa po, Panginoon, kayo po magbigay sa kanilang kagalingan. Patuloy din po namin dinadalangin si Tita Cora Castillo San Jose sa kanyang continuous healing sa kanyang illness. Pati na po si Baby Clea na COVID positive din po, Panginoon. Dalangin po namin, hawakan po sila at patuloy na pagalingin. Pati na po si Pastor and Mrs. Joe Prudentino na may karamdaman, dinalapit po namin sila. At ang kasin po ni Sister Sheila Yabut na si Maribel Suarez na makarecover at magkaroon ng relief sa kanyang pain, sore muscles, and some scratches. At patuloy din po namin dinadalangin si Sister Sheila Yabut na may karamdaman. Nawa po, Panginoon, kayo pong bigay sa kanya ng kagalingan. Pati na po ang salvation ng loved ones si Preacher Lester Yabut at protection para sa Saria, Villamel, and Yabut families. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang salvation of loved ones si Sister Carlota Guzman, ang health and protection sa buong pamilya habang nagtitinda, naglalako, pati na po si Brother Wilson, ang kanyang spiritual life, pati na po ang kanilang kailangan sa kanilang pag-aaral, sa kanilang online classes. Kayo po ang mag-provide, Panginoon. Pati na po si Sister Agnes Casiao para po sa kanyang
pamilya, pati na po ang kanyang father na si Andy, pati na po ang kanyang mga kapatid sa trabaho, at pati na po ang financial needs ng buong pamilya, ang Kasyaw family, at ang wisdom sa kanilang pag-aaral. Dinadalangin din po namin patuloy si John Philip Belen na may karamdaman ngayon, Panginoon. Kaya po ang magpalakas sa kanya. Pati na po si Preacher Jabez Orara na hindi po maganda ang kanyang pakiramdam dahil sa kanyang vaccine. Dalangin po namin, bigyan po siya ng kagalingan. Pati na po si Sister Pia Agasang, ang bacterial infection and high fever. Kaya po magpalakas sa kanya. At pati na po sa anak ni Doc Bob dahil na si Lord Cedric ay meron po siyang high fever, breathing problem, and body pain. Dalangin po namin kayo po magpagaling sa kanyang anak, Panginoon. Hawakan po, Panginoon, si Sarah Kabida. Meron po siyang fractured bone. Nawa po'y gumaling din ang kanyang karamdamang ito. At sa request naman po, para po kay Gian Paldeng, meron po siyang leukemia. Panginoon, hinihingi po namin ang inyong mirakulo para sa kanya. Ingatan pong patuloy si Josephine Lidio. Meron din po siyang COVID. Kaya po magpagaling sa kanya. Kay Girly Gonzales, meron po siyang UTI. Si Sister Meredy Villamel, na paghihilo po siya. Nawa po pa noon, kayo po magpagaling sa kanya. Pati na po kay Boyet Fausto and family. Meron po silang COVID. Kayo po magpagaling din po sa kanya, Panginoon. Pati na po sa kaibigan ni Ate Percy Zapata na si Mila Legaspi. Meron po siyang severe ulcer. Ingatan siyang patuloy. At ganun po humawak, Panginoon, sa kapatid ni Sister Kay, si Bong Fernandez and family. Sila po ay COVID positive. At ingatan po, nawa po pa na makarecover po sila at wag po mahawa ang iba pang membro ng pamilya. At ingatan po Panginoon si Lilith Rojas at ang kanyang buong family. Hindi rin po maganda ang kanilang mga kalagayan, karamdaman ngayon. They are not feeling well. Panginoon, dalayan po namin kayo rin po magpalakas sa kanila. Panginoon, ingatan po Panginoon patuloy ang mga expectant mothers. Sila Sister Jemima Balarag, sila Mary Jean Dorado, Mrs. Cheryl Encarnacion, Mrs. Cheryl Cruz, Lisa Villar, and Joanna Villar. At patuloy po namin dinadalangin, Panginoon, ang mga business opportunity para po kila Sister Kay and Sister Joyce. Nawa po kayo po magpala sa preparation, sa pagpaplano. Ingatan po sila, Panginoon. Ganun po mahawak din kay Ate Baby Villamel as kay Preacher Lester and Shem. Patuloy po nawa ay mag-improve ang health ni Ate Baby. Pati na po sa complete recovery ng buong pamilya. Ingatan po Panginoon ang anak ni Trina Australiana, si Kenneth, na nasa Pilipinas. Nawa po ay pagalingin po siya kanyang karamdaman. Pati na po ang pamilya ni Trina Australia sa Pilipinas. Ingatan rin po silang patuloy sa COVID at pati na po sa other sickness. At patuloy rin pong bigyan ng kalakasan si Brother Eddie sa pagbabantay kay Brother June Santos. At pati na po ang aming mga kaibigan, ang mga Kristiyano sa Afghanistan, ang mga OFW. Nawa po pa noon, ingatan po silang patuloy doon sa kaguluhang nangyayari nga sa Afghanistan. Patuloy din po namin dinadalangin para kay Ate Mina ang kanyang processing ng kanyang legal documents sa Pilipinas upang sila ay makahuwi at mabisita ang aming mga magulang at ang aming mga kamag-anak. Nawa po Panginoon, kayo po ang mag-provide ng mga taong magpe-prepare nito. Pati na po ang request ni Lilith Rojas para sa kanyang anak na si Alisa Rojas. Patuloy po namin dinadalangin nawa mag-improve na po ang kanyang immune system. Patuloy din po namin dinadalangin sila Nanay Norma Castillo, sila Alan, Dennis, Edgar, and Francis Castillo, at sa kanilang buong pamilya na sa Tagum at sa Asuncion, Davao del Norte. Ingatan mo po sila doon, Panginoon. Ingatan din po sila sa mga COVID at patuloy pong palakasin ang kanilang mga nanghihinang pangatawan. Patuloy po din po namin dinadalangin si Tatay at si Nanay at si Ate Tess Abilion at ang buong pamilya ng Abilion, Valdemor, Castillo, Chua, Doma, Halili, Peña, and Tan families. Protektahan niyo po rin sila sa COVID,
sa kanilang pagtatrabaho. Ingatan niyo rin po silang patuloy, pati na po sa kanilang mga business. Kayo po magpala sa Hebron Dental Laboratories. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga aming mga kapatiran, ang mga kaibigan, ang mga kamag-anak na walang trabaho. Nawa po, Panginoon, muli po ay makakita sila ng trabaho, makapag-provide sa kanilang income. At patuloy din po namin dinadalangin ang loved one, Sister Angelica de Guzman, pati na po ang mga kanilang family members, ang kanilang mga financial needs and blessing. Nawa po, Panginoon, ay kayo po ang mag-ingat sa kanila. At sa college enrollment naman po nila Sister Rosa Belen at sa kanyang mother, si Yoli, ang good health and protection, pati na po ang kanilang mga magkaroon sila ng water connection sa kanilang bahay. At pati na po naman po sa good health ng pamilya ni Sister Alexis Salazar, at patuloy rin pong ingatan siya ang kanyang Father Alexander sa work, pati na po ang paggawa ng church building ng Maranatha IBC Silangan. Nawa po, Panginoon, kayo po mag-provide ng pinansyal na pangangailangan patungkol dito. At patuloy din po namin dinadalangin ang nalalapit ng mga enrollment ng school ng Baha sa darating na September 6. Patuloy niyo pong ingatan ang mga teachers, kayo pong mangusap sa mga parents, sa mga estudyante na mag-enroll dito. Nawa po, Panginoon, ay mag-provide kayo po ng marami pang mga enrollees sa Baha. Patuloy po namin dinadalangin ang Bakar family. Nawa po ma-resolve na ang kanilang mga problema, pati na po ang paghahanda ni Christine sa kanyang bar exam. Ingatan siyang patuloy, pati na po ang pag-iingat niyo po kay Jane, na kapatid ni Brother Jay, ang relative, pati na po ang kanyang safety and quarantine. Panginoon, dalangin din po namin patuloy, ingatan niyo po si Sarah Villamel, kapatid ni Sister Sheila. Kaya po mag-ingat sa kanya, pati na po ang mga seniors and adult members ng mga iglesia. Marami na po kami nararamdaman, marami na po kaming kasakitan. Pero Panginoon, dalangin po namin sa kabila ng ito, dalangin po namin nawa ay patuloy kami maglingkod sa iyo sa kabila ng aming mga karamdaman at kasakitan na naramdaman sa aming mga katawan. Ingatan niyo pong patuloy ang aming mga seniors and adult members ng iba't ibang iglesia. Patuloy din po namin dinadalangin ang kapatid ni Pastor Neil na si Jane Clemente na nasa ibang lugar. Kaya po mag-ingat sa kanya, Panginoon. Pati na po kay Brother Timothy Cruz. Kaya po magbigay patuloy ng kaaliwan sa kanilang buong pamilya, sa pagpanaw ni Ate Chat Cruz. At ingatan rin po patuloy, Panginoon, ang lahat ng mga believers, safety and protection from COVID. Pati na po, nawa po sa patuloy ng pagkapatingin ni Brother Jun Santos, ang good result ng kanyang MRI and 2D echo, at kung ano pa po ang dapat gawin, nawa po, Panginoon, kayo po ang bigay ng katalinuhan sa mga doktor na titingin dito. At patuloy din po namin dinadalangin ang pinansyal ng pangangailangan ng Nick, ng mga Santos family patungkol dito, Panginoon. Kayo po ang patuloy mag-provide. At dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming anak na si Faith magdadrive ngayong linggo papunta sa LA. Ingatan po siya sa pag-drive niya pauwi doon. At ingatan din po, Panginoon, si Grace at si Mercy na patuloy na nag-aaral ngayon. Nagkaroon na po ng in-school opening sa lahat ng school dito sa California. Nawa po, Panginoon, patuloy po silang ingatan sa COVID at sa iba pang mga karamdaman. Patuloy din po namin dinadalangin si Pastor Mike Digan. Marami po siyang nararamdaman at ngayon po ay meron po siyang colds. Nawa po, Panginoon, kayo po magpatuloy magpalakas sa kanyang pangatawan, Panginoon. Pati na po kay Sister Dang Chua, hindi po, marami rin po siya nararamdaman at hindi po maganda ang kanyang pakiramdam ngayon. Kayo po ang patuloy magpalakas sa kanya, Panginoon. At hawakan rin po, Panginoon, si Jun Santos sa mga pangangailangan sa kanyang mga darating pang MRI at ang mga doctor's appointment. Patuloy po namin dinadalangin, Panginoon, ang aming mga frontliners, ang aming mga nurses, ang mga doktor, na patuloy na nagkatrabaho sa kabila ng mga karamdamang ito sa pandemya, sa COVID. Ingatan silang patuloy, Panginoon. Hawakan niyo pong patuloy sila, Mr. and Mrs. Marvin and Shalom Legaspi. Sila pong nasa Amerika, si Noel Digan, sila Gamaliel Digan, Maresha Legaspi, Nicole Digan, Eva Digan,
At sila naman pong mga nasa Pilipinas, sila Mr. and Mrs. Patrick and Joyce Abancena, Sister Sharing Gloriani, Sister Winnie Bolalin, sila Brother Bon Halili, at sila naman po si Emil Digan na nasa Africa, at sila Brother BJ and Sister Mary D. Villamel na nasa Canada. Ang patuloy na pong ingatan Panginoon ang mga online ministries ng bawat iglesia. Nawa po Panginoon ang mga Kristiyano ay patuloy na makinig at magsuporta sa lahat ng mga online ministry ng aming mga iglesia. Gamitin po namin ang tama ang aming mga oras habang kami nasa bahay at naghihintay na muling makabalik sa iglesia upang muling manambahan sa iyo. At patuloy din po namin dinadalangin ang aming mga brethren and relatives abroad. Patuloy niyo pong ingatan sila Marjorie Vicente na sa Saudi Arabia, sila Brother BJ and Sister Metty Villamel sa Canada, Brother Joey Digan and family sa UK, at sila Emmy Kayabyab and family sa Spain, Dr. Marilyn Cabantog sa USA, Mary Ann Santos sa Saudi Arabia, sila Preacher Jonathan Shapno na isang seafarer. Ingat siyang patuloy ang kanilang barko. Panginoon, kayo po humawak sa kanila. Ingatan din po Panginoon sila Kuya Ivan at Timina, Chua and family sa Taiwan, at sila pong nasa USA, at si Alan Castillo nasa New York. At Panginoon, patuloy po namin dinadalangin ang aming mga kaibigang pastor, aming mga mahal na pastor. Maraming po salamat sa buhay ng bawat isa na patuloy naglilingkod sa iyo sa kabila ng hirap at pandemyang ito. Patuloy nagtitiwala sa iyo at gumagawa sa ministeryo at patuloy na naglilingkod. Maraming salamat po. Patuloy po namin dinadalangin ang mga pinansyal na pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Ingatan niyo pong patuloy sila Pastor Ramiro Adona, Pastor Quezon Andrada, Pastor Russell Cabarubias, Pastor Sani Cruz, Pastor Cornelio Datur, sila Pastor Lino de la Paz, Pastor Mike Digan, Pastor Behil Goden, Pastor Ferdinand Laus, Pastor Ruel Lumangyaw, Pastor Ramiro Mil, Pastor Bernie Montero, Preacher Jabez Orara. Ingatan po siyang patuloy, pati na po ang buong Orara family. Maraming po salamat sa buhay ni Pastor Manny Orara. Nawa po na ingatan niyo pong patuloy ang Orara family, Panginoon. Ingatan niyo po patuloy si Preacher Renato Orhino, sila Pastor John Palio Jr., Pastor Adan Panisales, Pastor Lito Paraiso, Pastor Neil Kekep, Pastor Gerald Drapista, Preacher Jonathan Shapno, Preacher Mitch Biernes, si Preacher Lester Yabut, at ang iba pang na po naming mga pastor. Panoon, maraming salamat po, at meron po kami mga pastor at mga workers na patuloy naglilingkod sa iyo. Muli po Panoon, maraming po salamat. Panoon, ang natin itong aming samad dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. At darako na po tayo sa ating mga Praise God. viewers. Ano po? Salamat po, Preacher. Inom lang po ako ng tubig. Opo. Tutungo na po tayo sa pagbati ng ating mga kaibigan. At Kasama batiin po natin Opo. sila Sister Agnes Casiao. Maraming po salamat sa mga nanood. Ano po? Ang buong Digan family. Maraming salamat. Pastor Mike. Amen. At ang Chua family. Maraming po salamat. Palagay ko nanonood sila. Opo. Sila tatay, sila nanay, sila Ate Beth, at ang kuya. Ano ho? Kuya Alex. Kuya, kumusta na? At ang ate, sila Bon, sila May, si Pauline. Palagay ko pati si ate at saka si Kuya Lando nanonood. Ano ho? Amen. Salamat. Minsan nilagay nila sa TV at pinakita nila sa akin yung video. Maraming po salamat. Ano ho? At si Ate Teng Orhino. Maraming salamat Ate Teng. Ano ho? At palagay ko nandiyan din si Kuya Preacher Renato, katabi mo na nanonood. Si Sister Joylyn Casiao, si Piri Ann, Ate Susan Santos Orara. Maraming salamat Ate Net. Ano, kamusta na ang Kay Ma'am patuloy Susan. kay Preacher Jabez? Opo.
Baka ang lagnat ni Preacher Jabez hindi sa bakuna kundi lagnat na ano. At si Sister Kay Shapno, Fernando Shapno, maraming salamat. Ate Beth Chua, maraming salamat. Kasama Yes, palagay Ate si Bet, opo. si Kuya Alex. Preacher Lester Yabut, maraming salamat. Amen. Opo. Sister Alexis Salazar, Ate Baby Villamel. Ayan. Happy birthday muli, Ate Baby. Sayang hindi ako nakasama sa blowout ng birthday. Nanay Lourdes Mercalesha, Beverly Maragon, Nanay LB Ribas, maraming salamat. Opo. Maraming salamat, Nanay LB. Ate Hubing Pascual, Ate Hubing, maraming salamat. Irene Careso, Yolanda Mentero. Oy, Ate Yoli, maraming salamat. Siguro Opo. katabi mo si Pastor Bernie, Opo. nanonood. Mga lola na yan, Okay. lolo at lola. Oh, Opo. Lola Yoli Montero Ayan. and Lola Pastor Bernie Montero. Ayan, Ang sabi nila, ang pinakamahalaga daw yung mga apo, hindi na yung anak. Kaya patay na tayo dyan. Si Charmaine The Story Charbet, Edith Santos, maraming salamat. Atinen Iras, Charlotta de Belen, Opo. Insong Winnie Krame. Oy, Opo. maraming salamat. Inso. Na Inso. Ngayon ko Opo. lang, ayan. Baka pagalitan ka at nandito ka sa amin. Ana Polido, maraming salamat. Helen Ortiz Paras, Ana Amen. Polido from Pulupandan, Negros Occidental. Uy, napakalayo nito. Amen. Maraming salamat. Mga kaibigan ni Sister Dang ito, no? Opo. Mga ano yan, na- mga kababata or mga ka-office mate. Kababayan, marami Kababayan. nang nahahakot eh. Ano? Opo. Angel the Store and Tour, maraming salamat. Kuya Nick Santos, maraming salamat. Minsan pagdating ko dyan sa Pilipinas, pagpaturo ko sa ng basketball. Jack Villar, Jaisel Apostol, Bagaw, and Ate Alice Estanislao. Uy, maraming salamat. Meron pa po akong nalimutan dyan, Pastor Mike. Baka may nalimutan akong... Halos nabati po lahat, preacher. Maraming salamat sa mga nababanggit po niyo. Renzi Santos, Ayan. Lady Digan Valdez. Ay, si Sister Lady Digan Valdez. Opo. Maraming salamat. Alright. At preacher, gayon din ang ating hardin ng panalangin pagkatapos po nating mag-live, ito po ay ini-input na natin sa YouTube. At meron po tayong mga nanonood doon. Minsan sa kanilang panonood, doon pa sila humihingi ng prayer request, kaya lang hindi na natin nababalikan ito. So Oo nga, sa Sa mga YouTube kasi hindi nakakasama, na live. Opo, hindi naman tayo live na yon, pero tingnan po natin kung paano natin mabibigyan ng response yung mga request po nila doon sa YouTube Siguro sa kinabukasan na kay Preacher Lester, ihabot na natin may sasama natin. yan. Opo, pag-uusapan po natin kung paano gagawin po natin dyan. Oo, Opo. maganda yun. Maraming salamat sa mga nanood. Amen. At Ah. so far nabati naman naman natin lahat at purihin ang Panginoon maging sa mensahe, laging may kaakibat na mensahe ng kaligtasan. Purihin ang Panginoon, preacher, at lagi ding napapaalalahanan ang mga tao regarding po sa eternal na kailangan ng tao. Ito po yung kaligtasang ibinibigay ng Diyos. Maraming salamat po, preacher. Oo nga, Pastor. Marami pong salamat sa pribilehiyo na ito na binigyan niyo po sa aming buong pamilya. Ako kami po ang nagpapasalamat at talagang tumulong po kayo sa amin dahil talagang mabigat ang gawain ng panalangin at nandyan po kayo bilang mga manggagawa po ng hardin ng panalangin. Maraming salamat din kay Sister Dang, maging sa inyong mga nandito. anak na tumutulong din po. Again, Oo nga. at babalik po uli ang hardin ng panalangin bukas at ang Preacher Lester naman po ang siyang magmi-ministeryo sa atin. Kahit na may sakit si Preacher Lester at ngongongongo pa siya, nagsasalita pa rin yan. At purihin Oo ang nga, sa kabila ng karamdaman ni Preacher Lester. Pogi pa rin, Pagka tinitingnan ko, talaga naman parang walang sakit eh. Oo, at lalo na kapag talagang parang bishop na bishop ang dating niya sa atin. Tuwa ako pag nakikita ko siya. Anyway, maraming salamat po uli at magpapaalam na po tayo. Bukas po alas 5 ng hapon ay makakasama na po natin ang Preacher Lester sa hardin ng panalangin. Again, kung meron po kayong mga ilang pang mga halimbawa, tanging bilang na gusto nyo pong umawit dito, mag-special number,
ay wala pong masama at kayo po ay welcome na makaawit po dito sa ministeryo. At again, on behalf of ng aking pamilya, maraming salamat at patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. Preacher Gary? On behalf ng buong pamilya, Sister Dang Chua, aming mga anak si Grace, Faith and Mercy, kami po ay nagpapasalamat at nawa po supportan din po ang lahat ng online services. Amen. At patuloy po natin ipanalangin kung meron po kayong konting oras pagkatapos po nito ay ipanalangin po natin sila ang inyong mga naalala at sa muli pong pagkikita at tayo po ay patuloy na manalangin na walang patid, pray without ceasing. Sa muli po natin pagkikita, maraming po salamat sa inyong lahat. Amen. God bless you po. God bless you.